So atong i-continue guys kini ato ang topic under aning principles for strengthening others in ministry. So nahuman nata sa use words to encourage not discourage, meaning mogamit kag mga words kung mo-correct ka, use words na kanang maka-encourage sa imong isig kakatikis kung kailangan ka mo correct sa iyong mga action. Kanang words na maka-encourage, dili maka-discourage. So, mutabangan na to sila. Okay, mugamit po ka. Number 2, show an example of faith and dedication. So, mingon ka as a leader nga dapat na may prayer life sa inyong kinabuhi. Ikaw mismo as a leader na apod kay prayer life. Na makita nila ang faith, no? Makita nila ang dedication nimo diha sa maong ministeriya. Nga sila po makakitaan na ma-encourage po sila to do the same. So number 3 sa principles, no, na ako ang gihatag while ago ning principle for strengthening others in ministry. So nanata sa number 3. So unsa man pud ni? Use clear purpose as a guide. Okay? Kanang klaro na purpose, no? As your guide. For example, a clear purpose like provides vision. So, kita mga katikista natin mga ginasunod na vision. No? Ako na ako'y vision. No? Na kanabang kini akong pagpanudlo na hinaot maka-impart ni sa mga kabataan na sila magdako diha sa grasya sa Dios. Matabangan nako sila nga dili bitaw sila maadtuan ng mga classes na unsa may maka-snatch sa ilang attention karon na panahon. Na diin makalimot na sila sa Dios. No, matabangan nato sila sa pagpanudlo, diin sila unta maka-appreciate gyapon sila sa grasya sa Dios. Makita gyapon nila ang Dios, no, sa ilang adlaw-adlaw na kinabuhi bisan pa nga daghan, no, makita diha sa palibot. Hinaot na matabangan nato sila to see God. No, nang una na gyud diha is makita nila ang Ginoo sa tuwa. Dili kay gabot na to sa room, hadlok noon sila, dili Ginoo makita sa tuwa. Kay terror kay ta diha sa classroom. So, pwede man ta maka-apply og discipline. Pwede kaayo. So, di kailangan mag-terror. No, di kailangan na masuko, sid kasuko. Sa ilang balay pa lang dan mga bata sige na nagkasukan. So, sila mga academic teacher sige po na sila kasukan. So, pag-abot mo sa religion class, no, kakaiba ang ilahang ma-feel sa imuha. So, magiging okay lang gid na siya kung kita kabalugid ka sa imong vision, no, na nakay tumong diha, nakay mission diha. So klaro po ang imong vision ana mga bataan na. So first day pa lang sa school makita na nimo na ilang mga batasan, no, unsa sila. Okay, unsa na man di mga kiaton ana. So imo na tagaan og mga kanabang tun-an nimo na siya na makatch mo yung attention, naka-participate na siya nimo. So, explain the value of each action. No, kanang action. Tanan na tong action. No, tagaan na to og kanang value. Nganong inaani ma atong behavior? No? Ano ba? Ngano kailangan man ko magstrikta? Okay? Ngano kailangan man ta magmalumanay sa atong mga pagstorya? Ano dili man ta kailangan mo singka? So, mga inana bitaw, tagaan na to mga value, no? Ano kailangan man ta nga dili magmarites? Ngano kailangan man ta motabang? Ngano kailangan man ta mag-unite? Okay? So tagaan na to na siya og kanang value. Explain po nato sa atong mga purpose. No, for example ng renewal sa catechist. Anong buhatan man nato na siya? Buhatan mo nagtema. For example kanang imuhang sa renewal or asa man ka ibutang, no? Or sa imuhang paghatag o recollection, magbuhat ka og tema. Unsa may dapat nimo ihatag na tema nga masabtan dia sa mga kabataunan kanang mo graduate sa grade 6, for example. And then tagaan nimo nag-doctrine, tagaan nimo moral, tagaan nimo worship. Na ikahuman ana, no? Kana na recollection, ma-achieve nimo nang tanan na magiging mabungahon ang imong recollection. So muna na akong ginabuhat guys. Usahay nga kanabit ang mapuga po ang akong utok usahay, no, sa mga inana. Pero wala man jud na ingon na inanaon. Sa ko ala ng self because ang naandan ako ingon ana. Dapat na kay tumong, na kay mission, na kay doctrine, na kay moral, na kay worship.
unsa man ikahuman aning recollection, unsay ma-achieve sa mga bata. Na, imo na tagaan og kanang bang purpose na kanimo maghatag ana nga mga action or activity. So dili kay activity lang, no? Naagud siya dapat purpose. Naagud siya value, naagud siya importance, no? Okay, promotes also unity. So use clear purpose as a guide, then a clear purpose promotes unity. So muna kung nakaklaro na tumong, nakaklaro na vision, nakaklaro na mission, mag-promote yun na sa unity. Kaya kung wala kay tumong, wala kay vision, wala kay purpose, wala jud tanan. So matingala ang imong mga kakatikista, unsa atong tumong ani, unsa ato ang mga purpose ani, nga nagibuhat man nato ni mga activity. Para asa ni? So sa ana ba no mga questions. So kana dapat jud natay clear purpose kay mao gud na ang atong guide. So mura bag framework nimo na siya ba, nga kana imong framework na ma-achieve nimo na siya, na joy padulungan, no, naay importansya, na joy value ning imong paghimuan ng activity. So usahay lisod paghimo, no, kung mahimo kag team, lisod kana pag tema, lisod, no, paghimo. Lalo na maghimo na po kag doctrine. Unsa may doktrina nimo ani ngano man na kini ang imuhan na tema para unsa ikahuman ba ani na participant o si makuha nila. Para asa man ni na sa moral pod unsa man ang mapuy-an ba nila, ma-achieve ba nila, unsa may kalabasan ani sa ilha ko ila na matun-an. Din sa worship matabangan nato sila sa makapasalamat ba sila sa Dios ikahuman na nila activity. No? Unsa ilahang ma-response ngadto sa Dios. So, good. Lisod-lisod din na siya, guys. What? Kung dili ka na sanay, ana. So, ako, kanunay, maghimo yung po mga nanak. Guide man ko na siya, guys. Pwede po na, hinahinayong din nato na ganabat ang tuon. Kung na, himutag tema, himutag doctrine, himutag moral, himutag worship. Okay, so help volunteers and students see the bigger picture. So, you are not just teaching. You are helping bring a soul to Christ. So, dili lang lagi ka maabot nito, no, magtudlo-tudlo ra gyud kadayon, no, or tudlo lang gyud mi, tudlo. Kailangan gyud makita si Kristo diha sa imong presensya, sa imong buhat, sa imong palang action. Kakaiba na sa mga academic teachers nila. No? Naadyo'y kakaiba. So, Proverbs 29 verse 18, where there is no vision, the people perish. No, imagine, kung wala kay vision, ang people ko na ma-perish, mawala. And si Pope Benedict XVI, we are not mere administrators. We are sharers in God's mission. So, dili lang ta nag-administrate, no? Kundi sharer ta sa God's mission ngadto sa uban. Kita mga katikista. So, ato nang tandaan, according to John Maxwell, people lost passion, not because of work, but because they lost sight of purpose. So, kung dili na gani na makita niya nga, unsay purpose nimo, ana, nga paghimo ng activity, or pagtubag aning tawag sa Dios, kung dili naman makita sa purpose anang trabaho na, makuan jud ka, no? Malose imong passion. Di ka ganahan kay wala may purpose. Nga mabuhat man ta ani, wala man din purpose. So, muna nga, tagaan yun na to purpose, tagaan na to vision, o na, klaro ang atong mission diha sa tubag sa tawag sa Dios, isip mga katekista. Number 4 na principle mo na yung recognize and appreciate everyone. Okay? So, na po nang recognize, kung dili ato yung pansinon, no? Atong ilhon ng mga tao nga na-contribute po diha sa ministeriya. So, muhatag po pasalamat, or praise, no, maay ka ito magibuhat ka ganiha, salamat kayo ha sa imuhang gihatag. So, maginana ba, salamat sa imong pagtabang. So, dili man siguro kayo na lisod buhaton, no? Kung kailangan nato na isulti na to na, kasi mo kuan buyan mo suggest po din ng Holy Spirit na isulti ni imna siya ani. So, nana ba, no? Dili ang tata magtipid, pag-recognize, no? O pag-appreciate sa atong mga kaubanan, no? Bisag sa atong mga klase, oh, very good class, maayo jud kay mo ron, wala mo nagsaba, oh, very good kayo mo, kung wala mo nagsagbot-sagbot diri sa classroom, wow, pagkabuutan din ninyo. So, nana, good guys, makahatag bang gunagod sila, kuan ka na bang,
kaayuhan ba mura ka makadungog sila ng mga positivity ng mga appreciation para sa ilaha. Okay, simple recognition and appreciation have a huge effect on moral and dedication. So mo na nga bisag simple lang na imong gibuhat diha pero na-appreciate ka sa imong contribution diha sa pagkakatikista nimo, makahatag na kanang inspiration na mubuhat pa jud ka sa ingon ana, no? Buhaton gyapon nimo tong imong pagtabang sa katikista sa mga buhat nila. Okay? Kaya na-appreciate ka nito. No, may mga magpatagad pa man para man sa Ginoo. Guys, dili na to kalimtan nga tao lang ta nang hinalang po tag appreciation, recognition, bisag para rin sa Dios ang ato ang pagserbisyo. No, makahatag nagmoral, magkanang makabos sa tong moral, makahatag nag good dedication pa na the more ta mo dedicate sa ato ang work sa atong trabaho diha isip katikis kung ma-recognize ta ug ma-appreciate ang atong mga buhat. No, simple na kay na guys, no? Muna usahay na mga tao nga tipid jud kay mo hatag appreciation, no? Pero kailangan jud na nato. Isa na sa mga prinsipyo nga dapat unda natong tun-an. Okay, and it is not just about praise. It acknowledges the dignity of each person. Okay? Kung ma-appreciate nimo siya, ma-recognize nimo siya sa iyang gibuha, sa iyang contribution, because kung sa pa nakagamay, no, makahatag na sa ihag ka ng upliftment sa iyang dignity as a person. No? Dili na siya sulugoon dito, panahon sa kanang First Communion, no? Dili na kay gipadagandagan nimo dito. Hindi, na-appreciate ni mo ang iyang pagkatao. Nga, dedicate siya na time, na moment, na mutabang siya sa ministry. Unsa pa nakagamay, unsa pa nakadako din ha. Dapat dito kabalo mo recognize sa atong isip, kakatikis. Okay, say thank you for your service. O na, show, I see your effort. Okay, then share, you are a great help to us. So, good na mga appreciation. Makahatag manggod na siya o kana bangkalig-on o kana inspiration sa isika katikis. Pasalamat, simple na appreciation. Thank you sa inyong gibuhat kaganiha. Nice ang ato ang First Communion. Good. Nice ang ato ang confirmation mass. Okay, nice ang atong recollection. Wala kayo yung mga kalisod. Salamat sa inyong sa inyong teamwork. So mga simple na mga appreciation na makahatag po sa atong mga katikista o kada sig, no? Sa pagpadayon sa pagserbisyo. Okay? For some, this is the reason why they continue in ministry. Bitaw. Sa imon, yun yung mga rason na makontinue sila sa ministry kaya na-appreciate sila. No? Naila sila sa ilang na-contribute. Bisang gamay o dako. No? Nailhan sila. So according to Pope John Paul II, the late Pope John Paul II, the world is hungry not only for bread but for appreciation. So tinuod yun na ako bitaw. Wala ko nag-seek appreciation but mahappy ko pag naay mag-appreciate. Okay? Kaya naman ko uban labi na po kung nag-crisis ka sa imuhang life, usahay nga dili na ka mataga, dili na ka ma-appreciate, no maka-question na ka, worth it pa ba ko diri? No? Bagay pa ba kuha na ng ministry? Pero ako, bisag dili ko i-appreciate, no? Or dili maila, o akong mga buhat, okay lang sa ako, kawaran mo ko nag-crisis, no? Ako karon is contribution naman lang sa ako. Unsa ako ma-contribute? Unsa ako matabang na sa ministeriya? Sa pagpanudlo sa mga kabataan, unsa ma-appreciate pa ko ninyo, dili okay lang na sa ako, Because akong boss, ang kong binuog yun. Namugin na nakakita sa akong buhat sa pagkakaroon. Pero ang uban na itong mga katikista, no, dili man tanan tagparehong level sa ato ang feelings, na to sa emotions, so muna nga sasado sa ato ang pagkatao, no? Malay mo lang na ang nanginhanglan silang appreciation. Pero yung bitaw si late Pope John Paul II, the world is hungry not for bread but for appreciation. So dili sa isip mga katikista, mga kaubang katikista, tungkol sa uban, no, sa inyong mga classroom, sa mga teachers dito sa eskwelahan, appreciate po niyo sila, mga estudyante, appreciate po niyo sila, no? Sa inyong family, sa inyong kajukiki, appreciate niyo na sila. Kay the world is hungry not for only bread, no? Not only for bread but for appreciation. Kasi kulang lang appreciation, guys. So, atong hatag. So, St. John Chrysostom, naging po, a kind word is worth more than the best of gifts. So, kanang maayo na mga words, no?
more than pa daw na sa mga gasa nga atong nadawat materially. So mana kita bitaw kailangan lang bitaw ka ng mga good words, kada hugtag mga good words sa atong kauban ng mga katikista, no? Dili marites ang atong madungog, dili mga katitisim atong madungog, kun dili mga kaayuhan nga imong na-share diha sa maong ministeriya. Okay? According to Mother Teresa, yung siya, being unwanted is the worst poverty. So, kanabit lang maka-feel ang makauban nga, alam mo, murag dili makubilong diri. Mo na pinaka-worst kuno na poverty. No? Kanabang kapobrehon. Okay? Kanang dili ka unwanted. No? Being unwanted. So, dapat maghatag ka kung mga kaayuhan sa atong isig kaingon. Dili lang sa sulod sa katekista nga ministry, kundi sa uban po na mga ministry nga din ka nabilong, din buhaton po nato na itong mga natunan. So encouragement is not a small task, it is a ministry itself. Okay, man ka ana. So a leader who knows how to value, strengthen, guide, and model becomes God's instrument. God's instrument to uplift the weary, rekindle hope in the discouraged, and bring light to the doubtful. So, kana mga encouragement, kung ikaw leader, nakabalo ka mo value, kabalo ka mo strengthen, no? Muhatag ka ligon, kabalo ka mo guide, no? And kabalo ka mo model, no, diha sa imong gipang storya, diha sa imong mga kauban na mga katekista na ikaw magiging God's instrument jud ka nga ma-uplift ang ilahang kanang ilang pagka-weary, kanang ilang sadness, ilang mga problems, no? Unsa pa ng mga difficulties nila na maagian sa ilahang pagkakatekista. Kung kabalo ka ana mo dala sa ilaha, magdala ka gyud og kahayag diha sa isig kakatekista nato da sa ministeriya. So dapat kabalutaan na kita mga leader. Kung asa man ta nabutang na leader, kay mga leader bata mga JSLB ata, so bisang asa kabalugid kunta ka mudala og encouragement, no? Mudala og kanang kahayag diha sa mga kauban mo. Okay. In ministry, remember every loving word is a mission. So, loving word ko no is a mission, no? Every act of appreciation is evangelization. So kabugat naman. So every hope you inspire is the fruit of a leader with a heart. So mauna siya guys na dapat nato na matunan.